Magandang umaga po. Ito po unang balita na mag-usap tayo kay Vicky Osawa. Para sa mga OFW, ang distansya ay nagpapahirap sa mga nasirang pag-aasawa. Karamihan sa mga miyembro ng pro-divorce lobbying group ay mga OFW na naniniwala ang diborsyo ang pinakamabuti para sa kanilang pamilya. Dapat yung kasama mo dyan, dapat ang tatay mo ang nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi ako. Ito ang mga saloobin ng Australia-based Filipino caregiver na si Rhea. Habang iniisip ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak, ang mga bunga ng kanyang bigong kasal. Tulad ng maraming Pilipino, domestic worker at caregiver ang tinatalakay ni Rhea. Ang emosyonal na epekto ng pag-aalaga ng mga bata na hindi niya pag-aari. Pero parang magpapahid ng asin sa sugat. Pinaniniwalaan ng kanyang nawalay na asawa ang kanyang mga anak na tinalikuran niya sila. Si Rhea ay isang humigit kumulang 100,000 miyembro ng pro-divorce lobbying group na Divorce for the Philippines Now. Ayon kay group convener Cici Luenberger Hueco Mayoria, ng kanilang miyembro ay mga overseas Filipino worker. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo kay Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami. Ito po ang mga balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. 5 tax-friendly na destinasyon para sa mga OFW. Noong 2022, mayroong higit sa 1.96 million overseas Filipino workers sa buong mundo. Ang mga ito ay halos kahit saan sa Asia, Europe, Australia, North at South America, pati na rin Africa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, karamihan sa mga OFW noong 2022 o 4.4% ay nagtatrabaho sa mga elementarya o simpleng at nakagawiang gawain habang ang iba ay nagtatrabaho bilang service as sales worker. 15.5% at planta, machine operator at assembler 12.4% bukod sa iba pa. Sa ilalim ng Philippine Tax Code, ang mga OFW, mga mamamayang Pilipino nagtatrabaho at kumukuha ng kita sa ibang bansa ay hindi kasama sa buwis sa kita sa Pilipinas. Gayunpaman, ang kanilang mga pinagmumulan ng kita sa loob ng bansa tulad ng mga aktibidad sa negosyo, pamumuhunan at ari-arian ay napapailalim pa rin sa buwis. Siyempre, ang mga OFW ay napailalim sa income tax na host country na may mga rate na nag-iiba batay sa umiiral ng mga batas sa buwis sa bansa. Narito ang ilang bansa at isang espesyal na administrasyong rehiyon na maaaring ituring ng tax-friendly para sa migranteng manggagawang Pilipino. At yan pong huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for today. Siya na Magdayo at Lolo Pascual. Magkakabalikan na ba? Nilahad niya siya ay na Magdayo sa isang panayam sa ABS-CBN News at nagbigay lihas ng spekulasyon tungkol sa relasyon nila ni Piolo Pascual. Nilinaw niya na walang romantikong anggulo sa pagitan nila at pinuri ang kanilang matibay na pagkakaibigan. Narikindle ano ba yon? Parang wala namang narikindle na nangyari. But definitely may bago. Like what I said, may bagong side of him ang na-discover ko every couple. And I guess ako din, like this, is Shaina that he's never really seen. That is Shaina. At siya ang ating chika talk for today.